What is up, Potseros? What's up sa inyo mga patatas? Nagbabalik naman tayo guys, syempre sa ating panibagong video. Kung usapang daily car lang, yung tipong gusto mong makapunta from point A to point B, yan ang pag-uusapan natin ngayong video. Ang 2022 na Honda City. Para sa mga hindi familiar sa isang Honda City, kung sa Toyota merong Altis, yun yung katapat ng Civic, at meron din silang Vios, yun naman yung katapat ng Honda City. Parang may mga boys, labanan yan eh. Labanan yan ng mga brands eh, di ba? Yan ang pag-uusapan natin ngayong video. And kung ako man ang tatanungin, kunwari, walang option na Altis, walang option na Mazda 6, walang option na Civic, yung mga lalaki, mag-Honda City rin ako. Ang current generation ng Honda City, which is I think yung 5th gen dito sa atin sa Pilipinas, unang dumating sa atin dito noong mga 2020 ata, no? Sa gitna ng pandemic times. Pero yung ganitong mukha, sobrang naging sikat noong 2022. Sa kadahilan ng ito yung unang Honda City na generation na nagkaroon ng RS. Yung RS boys, ito yung tinatawag nilang road sailing. Na maalala natin yung 4th generation ng Honda City, VX Plus yung tawag sa kanila. Yun yung top of the line VX Plus. Pero ngayon tol, pucha RS na. Noong 2022, ang Honda City RS naging benchmark sa subcompact segment dahil sa mga naiisip ko mga dahilan. Yung RS dahil syempre may sporty look, blacked out yung front grille, RS emblems. Pag binili mo sa kasa, meron ng trunk spoiler. 16-inch yung kanyang mugs. Kaya pag titignan mo talaga siya tol, para siyang maliit na para siyang maliit na Civic eh. Pagdating naman sa interior boys, naka-leather materials, may mga suede type shit na. At ang pinakagusto ng lahat, meron ka ng 8 inches na touchscreen sa center panel mo na may Android Auto at Apple CarPlay tol. Dati sa akin okay lang na walang ganyan yung mga ganyan. Sabi ko, hindi ko kailangan yan tol. Pero naka-experience ako ng mga ganito, tol, sobrang pogi talaga. Napakadali ng buhay. Noong 2021 o 2022, nagulat yung mga tao tol kasi nawala na yung line ng Jazz. Honda Jazz, yung isa sa mga pinaka-favorite kong sasakyan sa linya ng mga Honda. Pinalitan ng Honda Jazz ng City Hatchback RS. Bale, noong 2022, dalawa na lang ang RS option mo. Yung slick na sedan o yung hatchback. Ang 2022 model, medyo analog pa, no? Ng kaunti pagdating sa safety features compared sa recent na 2024 models ngayon. Pero, meron na siyang 6 airbags, ABS, syempre, tapos stability control ata kung maalala ko ng tama. At yung tinatawag nilang Honda Sensing, hindi pa siya standard sa lahat ng variants noon. Exclusive lang yung Honda Sensing, I think sa RS tsaka sa hatchback. Nitong 2023 ng July, nagkaroon ng facelift ang Honda City. Lahat ng variants mula sa E hanggang RS ay meron ng Honda Sensing. Tangin daya tol. Yung mga taong bumili pa ng RS para doon sa Honda Sensing kasi wala siya mga lower variants. Nung 2023 tol, kahit bumili ka ng mga low variants, mayroon na! Pero marami pa rin ang bumibili nung 2022 model sa mga second hand market kasi ito yung sweet spot ng looks at value bago tumaas ang prices ng mga brand new na option. Pero anyway, ngayong video, kung meron kayong Honda City RS na 2022 model, lalo na kung car guy kayo boys, at nag-iisip kayo kung paano nyo popormahan ang isang Honda City, panoorin nyo tong video na to guys kasi napaka-pogi ng sasakyang ipapakita namin sa inyo ng owner. Simulan natin yung video boys. Let's go! Okay boys, andito na tayo at ipapakita namin sa inyo ngayon kung ano yung mga pwede nyong gawin sa inyong mga Honda City. Kung gusto nyo papogihin tol, perfect example, nakakita ko na napakapoging City. Actually maraming nagre-request sa atin na mag-review ng ganitong sasakyan guys, pero bira ako makaspot ng ganito katindig tol. Bong! Okay, so syempre tawagin natin yung owner at share namin sa inyo kung ano yung mga upgrades na pinagagawa niya sa kotse niya na to. Tara, si Boss Kyle pala at owner ng kanyang City. Tol, napaka-pogi ng sasakyan mo boy. Thank you, Paps. Marami rin ba kayo nagbubuo talaga ng ganyan? Actually, sa platform na to, hindi pa ganun karami yung nagbubuo. Lalo ng mga 2022, hindi pa siya, kumbaga parang binibili lang ng mga tao for daily. Daily use, So, no? good na good talaga siya for daily kasi sobrang tipid. So, ito nasubukan ko na to na talagang lalo pag long drive. Sobrang tipid niya, umaabot actually ng 20 km per liter lalo kung dire-diretso yung biyahe. So, most likely, yung mga nagbubuo, talagang mga enthusiast na yun na medyo nagkukulit na sa pag-o-auto. Papi, bago pala lahat, pakilala ka muna tsaka parang may YouTube channel ka rin, Oo, no? Kyle Borlongan from Malolos or Plaridel, Bulacan. Tapos may YouTube din ako, ang pangalan is Kyle Bryan. Kung gusto nyo ng mga contents ng mga ganitong auto, which is yung Honda City GN, so nandun yung mga mods ko sa channel na yun. May mga project cars ka rin ba dati? Before ako nag-build ng Honda City, galing ako sa Vios. Vios ko nun is yung Gen 3, which is yung Superman. That time yung buo ko sa Vios na yun, umabot sa point na nag-change color siya
From brown kasi yung auto na yon, nabili ko na second hand. And then, change color ko pa to Subaru Blue. And then, yun, mga Thai facelift, usong-uso yun nung pandemic days. So, dun kasi ako nag-start actually magbuo. Nung nabayaran ko na yung Vios na yun nga, second hand ko nabili. Nakakita ko sa kalsada ng Honda City, lalong-lalo na itong flagship color nila na to na Ignite Red. So, ito yung itsura mismo na yun. Yung mga nakikita nyo sa mga billboard. Sa NLEX, pag nakikita ko may billboard si Honda, sabi ko, ang ganda ng City. Yung mukha pa lang niya, parang medyo Civic na datingan. Madalas, sa car wash na Civic. So, boss, yung Civic, ganyan. So, Mas malaki yung ano, no? Oo. Plus 30. So, yun yung ano ko sa kanya, yun yung nag-umpisa akong magustuhan yung City. Nakita ko pa lang sa billboard nung nakita ko sa kalsada. Tapos sabi ko, ibang-iba talaga yung RS kasi yung headlight, yung mukha pa lang niya, aggressive na rin. So, ewan ko ako lang pero sa headlight, parang accord siya na ano, no? Yung... Lalo yung merong ganito na parang yung claw. ganyang style, eh, oh. So, yung parang claw na yan ng headlight ng RS variant. So, iba-iba nga pala ang itsura ng headlights ng City. S variant and then yung mid variant na V and then ito yung RS. So yung S and V, pareha sila ng headlight. Sa top of the line na RS, yun lang siya na iba, which is naging ganyan. Sa S and V variant naman, actually meron siyang projector. So kung familiar kayo doon sa may bilog na napapalitan mo ng LED yung bulb, so ganun siya. Ito, built-in na yung LED niya ng RS variant. So hindi mo mapapalitan to ng LED. So ganyan na ganyan na lang siya. Oo. So paano mo palalakasin yung ilaw mo? Walang way actually. So, kung ano na yung buga niya, yun na yung buga niya talaga. Pero malakas naman siya. Actually, malakas naman siya as long as yung As long tint as naka-high. mo. As long as naka-high. Naka-high. Pero kung yung tint mo naman is hindi ganun ka sobrang dark, lalo ito mga naka-clear lang na may shade, okay naman siya actually. Tolerable naman. May potential, sabi ko, maganda rin pala tindigan. Sabi ko, try nga natin. Sige, umpisahan natin paunti-unti. Tapos ito na kinalabasan. Oo, ito Pero na siya. Pero papi, para sa akin, no, isang magandang platform kapag yung sasakyan, tipid, pogi, Yes. tapos mabilis, tsaka hindi mabababa yung resale value po. Parang ito yun eh, no? Actually, kaya rin ako nag-Honda. Sabi ko, in the future, sabi ko, kung magpalit man ako, maganda pa rin yung resale value niya eh. So, No. nakuha mo na yung experience ng Honda. Plus, yun nga, yung pag-resale mo siya in the future, meron pa rin value, hindi basta bumababa, unlike na, kumbaga no offense sa ibang brands. Normally sa market, aminin natin medyo yung si Honda, medyo ganun talaga yung presyo matagal niya. siya bumaba, Oo. no? Kahit yung mga Jazz GE, up to now, ang presyuhan, nasa 400 pa Parang rin yung 5 iba. years ago, ganun na yung bentahan. Oo, so yun Ganun yung pa rin isa. ngayon eh. So, wala naman akong planong ibenta siya, pero may ganun eh. Siyempre, di naman lahat ng auto possible. Baka mag-upgrade ka in the future. Bagay. May concept ka ba sa sasakyan mo na to? So, sa exterior actually, medyo hindi naman totally controversial kasi Honda City, ang lilabas lang na original body kits niya is modulo lang. Dito sa Pilipinas sa atin? Yes. Actually, kahit sa Thailand, sa Malaysia, sa India, ang Honda City, modulo lang talaga ang original na kits na nilabas ni Casa. Actually, ang ginawa ko dito, para magkaroon siya ng sariling identity, sinalpakan ko ng mga mugen-mugen na pyesa. Kaya ako nasabing medyo hindi sila tugma kasi nga may mugen, pero yung body kits ko is modulo. Gusto ko sana siyang salpakan ng mga lip kit na lang, like yung mga CF lip kit. Kaso, ayun nga, bukod sa hindi naman siya, kumbaga custom na yon, hindi naman siya mga original. Sabi ko, retain ko na lang kasi ang linis naman tignan ng modulo. Kahit nagpalit ako ng concept. Pag hindi ko naman siya nilagyan ng kits, compare ko lang, let's say Honda Grace, kahit walang body kits ang Honda Grace or yung Honda City GM6, okay na kaagad. Okay na eh, no? Ang ganda ng ground clearance kasi ng auto, lalo pag dinrap mo, mababa na agad, may tindig na. Unlike ito, pagka hindi mo nilagyan ng kits, tapos kahit zero gap ka na yung wheels mo, entire setup mo, mataas pa rin. So medyo nakukulangan ako sa tindig. Kaya nung nagpalit ako ng concept, retain ko na lang yung body kits niya. Sa face, papi, anong mga pinaglalagay mo dito? Ayun, umpisa natin sa front fascia niya. Naglagay lang ako actually ng Mugen pating emblem. Tapos ito stock naman na tong RS. And then, ito meron akong glass type emblem from Malaysia. Custom Glass na rin type yan. emblem? So, Teka, ano to? So, hindi naman siya kasi parang may Honda clear Access. coat, no? Oo. So, parang meron siyang clear coat. So, parang glass type kasi siya. Pero, hindi kasi fit sa amin yung Honda Access na Honda Sensing. So, hindi ubra siya sa amin. So yung stock nito naka-umbok yung mga H
Oo, yung meron siyang palubog dun sa Protruded, ganun. So ganun yung ano. So pinalitan ko lang para lang may sariling accent siya dun sa front end para maiba lang ng konti. Dito naman sa fog lights, kinabitan ko siya ng Koito Honda Access rin na in yellow. Yan, stock naman yung garnish niya na yan ng RS. So meron siyang parang mga May fins eh, no? yes, so Terno stock sa naman ano, yan. headlight. Ano talaga? Ano talaga siya? Ito, stock to ng RS variant. Sa non-RS variant, ang nakakabit sa kanila dyan, ano lang to, body colored, yung part na to ng gitna. Tapos hindi honeycomb yung Style. grills niya o yung style ng grills niya. So ito, carbon look lang siya pero plastic rin naman to. Parang ano, no? Nakarap ng ano? Parang ganun lang yung finish niya, parang dry carbon. Body kits, yun nga, rinetain ko yung under spoilers kung tawagin sa Honda Ito to. na modulo. So ito siya. Yan. Parang yung sa FD, no? Actually, kamukha rin siya, nasa sides lang, di ba? Nasa gilid lang. Gumawa ako ng paraan actually nung una, pag tinignan mo kasi siya, lalo sa medyo malayong Patingnan view, ayan, pag sinipat mo, mapapansin mo, meron akong nilagay na rubber spoiler sa ilalim or under spoiler para magkaroon siya ng tindig. Ito pala. Oo nga, no? Oo. Actually, Tapos, yung... Ano to? Fiber to? Hindi, actually, ano yan? Rubber talaga? Rubber yan. So, goma. flexible siya kahit sumabit, okay lang. Originally, merong parang Honda City niyan, pero sa Pilipinas, walang ganyan. Meron si Thailand, si Malaysia, na under spoiler. Pero ito, ginawan ko ng paraan actually nung una. Nag-custom lang ako niyan, galing to sa ibang kotse. Ano to actually? Samurai eh. Kung familiar kayo sa Toyota Wigo, merong under spoiler yung Toyota Wigo. Galing papunta dyan? Sinalpa ko dyan. Kasi nung time na yon, hindi ko alam saan makakakuha nung under spoiler na pang Honda City talaga. Pero sabi ko, gumanda kasi pumantay siya dun Bagay. modulo. So, pantay na pantay. Tapos nagkaroon ng tindig. Kasi pag wala yan, parang Ang taas actually. may dalawang pangil sa gilid, no? Saka ang taas nung lower grill namin. Nawawala ng tindig yung auto pag Dapat front view. Hinaatak pa pababa yung grill, pinantay eh, na no? lang sana, no? Ito boy, sa maiksi kasi ito, parang mas malaki pa to dito, eh, oh. Kesa dito. Oh, good move, tol. Sa gilid naman, dito sa body, naglagay lang ako ng original na mga Mugen emblem. Tapos para magkaroon siya ng sariling, kumbaga, identity, naglagay ako ng original din na Mugen Eye Commander na sticker. Eye Commander. Oo. Ang difference ng mga original na sticker, pag hinawakan mo, hindi siya basta nababakbak, manipis. Ay, ganun. So, pag from the edges, kahit hagurin mo siya ng basahan, kahit may kanto na ganito, di siya Hindi basta aangat. natatanggal. Oo. Pero dito sa may front ulit, meron ako medyo kakulitan na ginawa dyan. Kaya hanapin natin, ha? Huwag mo sabihin. Sige, papi, try mong tignan. Ano napansin mo sa... Yung Mugen. Wala niyan sa market, di ba? namang wala. Mugen. Oo. Ito boys, oh. Paano na-shoot dyan? So, bago kasi ako nag-concept ng Mugen, naka-spoon ako eh. So, this one is a spoon wiper blade. Since nag-change concept ako, gusto ko i-retain yung may arrow eh, nung ni spoon. Sabi ko, naghanap ako ng magko-custom ng silicone na badge, which is yan nga, ng Mugen. Ay, ganun? Custom yan. Ay, pwede natin iangat? Yes, papi. Iangat natin, ha? Ayan Ganun? Pagawa mo to? Yung emblem? Shout out kay A-Spec. Panes. Shout out kay A-Spec, Sherwin Pedral. Ay, Sherwin yan? Yes, gawa ni Sherwin napakalupit Pedral naman ni yan. Sherwin, oo. tol. Nagkaroon kami ng konting kulit ni Sherwin. Sabi ko, bro, gusto ko imugan. Ayoko na i-downgrade yung wiper blades ko eh. Tsaka legit na ano, silicone na emblem. Oo. So sabi ko, kinuha namin yung sukat, nagkaroon kami sample. Yun, ginawa namin ni Sherwin. Talaga Yun yung ni isa Sherwin. sa kakulitan namin dito para at least may sarili ka ring diskarte kung paano mo gagawin yung mga pyesa. Pero ang galing, hindi ko alam na gumagawa pala siya ng ganyan, no? Actually, ako lang meron yan. Sabi nga niya, actually, hindi niya na binibigay sa iba kasi ikaw yung nakaisip nun eh. Magaling, Sabi niya, nakapatent. Oo, parang gano'n, parang nakapatent. Sabi niya, hindi ko na ino-offer sa iba, papi, kasi ikaw nakaisip na ganyan ang gawin eh. Ganda naman, tol. Pucha, astig. Side mirror, as far as I know, ako pa lang yung nagkakabit ng ganito. Na pang city. Actually, hindi to talaga pang city, pang ibang variant to ng auto sa Japan. Nag-risk lang ako na isalpak siya dito. Pero shoot, no? Yeah, talagang saktong-sakto yung side mirror niya. Pero ang galing, no? Hulmang-hulma talaga siya para dyan, pero hindi yan pang Honda City, which is pang ano yan, Honda Fit GR, yung variant na hindi na release dito sa Pilipinas. Nag-base ka doon sa itsura ng side mirror? Oo, ba? actually nag-risk ako, sabi ko. Tantiameter? Oo, tantiameter lang from the research dun sa mga images. Sabi ko, parang parehas naman yung hulma. Sabi ko, kinuha ko yung part number, hinahanap ko sa internet. Sabi ko, umanap akong supplier, shout out kay Boss Eric Rogayan. Siya nag-supply sa akin ito. Sabi ko, boss, ito yung part number pero wala pang nagkakabit ng ganyan sa Pilipinas. I-try ko munang paratingin. Kung hindi fit, diskarte na lang kung ibenta sa ibang bansa o kung saan siya magano.
So, yan, nasalpak namin siya. Kasi dito boys, ito okay lang naman na hindi ano eh. Kasi hindi naman nakita to. Yung malupit, tol dito. So, iba talaga yung quality ng mga Mugen, no? Or original na carbon. Oo, iba talaga. Walang ano to guys, walang yung alon. Hindi ko naiintindihan paano nangyayari yung pag dito yung carbon sa atin. Ang alon eh, no? Pero pag sa Japan, Pag mga original na carbon na gawa, ito guys, tingnan. Dapat dito may along mold ito. lalo yung mga flat surface. Nandito na rin tayo sa side mirrors, idagdag ko na rin. Ito actually, wala rin gaano pa ako nakikita na nagsalpak nito. So, Mugen, hydrophilic, side mirror lens. Tuwa dyan, bukod sa hydrophilic, blue siya. So, Kaya nga eh. may added flex na rin. Sigaw na sigaw guys, oh. Tapos yun nga, yung Mugen na logo niya. Tapos may, pakita ko rin papi, may function yan na hindi rin usual. So, meron kasi siyang LED na blinkers pagka nag-hazard ka or nag-signal light ka. Yung alin yung side mirror? Yung side mirror mismo, papi. Sapatin natin. Ay, ganun. Ayan siya. Oo. Kumbaga, yan din yung isa naming inisip. Sabi ko, ubra kaya to sa city kasi may abang kaya na... May abang? Tas may abang? Actually, nung na-discover namin, kasi nga wala pang nagkakabit eh. So, rinis ko lang siya kung ubra. Sabi ko, kung walang abang, wag na natin paganahin. Pero, meron. May abang? Luckily, meron. So... Abang yun guys, usually siguro doon sa mga sensor. Ay, hindi eh. Sa Toyota may sensor kasi hindi dito. Oo, yung pag Pero ang lumili galing, ko, no? no? So, siya, sakto may abang. So, yan yung isa sa Baka sa Japan nakakatuwa kasi dyan. may abang. Possible. So, Sila, no? most likely kung minanufacture nila ng ganun, meron nga siguro talagang abang, which is luckily, nung release namin na ganun, meron nga. Nakailang points ka na sa ano dito? Sa 3 points ka na tol. Oo. Puta, maganda yung score mo. 3 So, points creativity. Oo. Tapos yun, medyo nagkaroon, since nag-concept, si Mugen kasi napakarami niyang decals. Iba't ibang klase, may maliit, may malaki. Naglagay lang ako dito ng Mugen. Na saktong-sakto, parang ginawa siya para dun eh. So, naglagay lang ako ng Mugen na original yan. Kung mapapansin nyo, kung mga cutout to, nabakbak na yan. Ilang ano lang. Pero ang original stickers ni Mugen, Magkakasama sila, no? oo, hindi siya basta na natutuklap, lalo yung mga edges. Damay ko na rin ito. Sabi ko nung una, hindi ako maglalagay ng parang mga garnish. Pero, Bakit masakit sa mata? oo, sabi ko, kasi dumaan ako dun eh, sa Vios days ko eh. Universal na mga pyesa, side skirts, tapos di naman ako mabot dun sa likod na may mga... Yung fins. Oo, saka mga Nandito. Bluetooth muffler. So, sabi ko, hindi ako maglalagay ng garnish, pero sabi ko, merong Mugen eh. So, tinignan ko rin kung anong size, may sizes kasi to, yung door bowl niya. So, nag-risk lang rin ako. Sabi ko, kung hindi ubra eh, try natin i-resell. Pero, umubra, saktong-sakto. Shoot na. Oo, dun sa mismong mga bodyline ng door bowl. So, swak naman siya. So effective to guys, syempre kunwari may mga kasal na kayo. Minsan natatamaan nyo, check nyo yung mga ano, for sure, ang gagasgas Maraming niyan. scratches yan for sure. Ang gagasgas Pagka, niyan. lalo may mga bata or mga hindi ganong familiar na nagagasgas to, yung part na to. So, harap-likod, Meron. naglagay na rin ako nun. Tapos, sa exterior, sa sides, pakita na rin natin yung MF8. Pakita natin fitment, tol, putya. Boy, isipin yung taga Bulacan, tol, oh. Pang, Bulacan ka ba, papi? Bulacan, no? oh. Oh. So, kaya naman ng Bulacan spec na ganyan. Pero medyo mamimili na rin ng pupuntahan actually. Dito sa rims, nagkabit ako ng MF8. So, original Mugen siya. Malalaman mo na original kasi meron siyang mayan. Like yung mga ibang rims natin, may made in Japan. Tapos may nakasulat na yung naka-emboss mismo na Mugen. Center caps, MF3. So, parang anodized blue yung finish niya. Tapos, rinetain ko na lang yung Duralumin na lug nuts na race. Meron din kasing Mugen yan, kaso open-ended. Tapos, may logo siya ng Mugen Power. Kaso, open-ended siya. Kinakalawang kasi yung loob pag ganun eh. So, Totoo. ang spec pala nito is 4x114 plus 52. So, 114 siya. Tayo ang Honda City natin is 100. 4x100. So, ginawan ko ng paraan. Isip ako, sabi ko, since dati kasi naka T37 ako na Sonic, alam ko na yung ending offset na maganda yung tindig dun sa Honda City, GN. Sabi ko, parang ubra kasi ang converters na pinaka maliit or pinaka makitid is 15mm. Since kinumpute ko yung spec, plus 52 siya, plus 15mm, so ending is plus 37. Fit na fit naman siya sa Honda City. Ito wala nang spacer to. Wala Yun na. yung spacer mo, yung mismong Spacer ano. is yung mismong converter na. Ito, boys, oh. Oh. Ano to, kamusta ang ride, papi? Maganda, okay rin ang ride kasi sinisigurado ko na yung
pag nagkabit ako ng spacers na ganyan, meron akong hub-centric lip. So yung converter na to is merong hub-centric lip. Nilagyan ko ng hub-centric ring. So kumbaga, snug fit siya lahat. So safety na rin since nagkabit tayo ng ganyan. Sa brakes naman, papi, Ito maganda, tol. yan, endless 4-pot partnered with the E-slit rotors. Then endless brake lines na rin siya. Pang racing yung rotor na yun Actually, medyo maano nga siya, ma-brake dust. Ma-brake dust Oo. yan. Kasi dahil dun sa slit niya or dun sa design ng rotors niya. So sabi ko, parang suwak rin yung blue center caps ni Mugen dun Pogi sa na, rotor no? hat na blue. So sabi ko parang nag-match-match yung mga blue dun sa wheel and brake setup natin. Pati yung tire valves niyan, kasama na rin ni Mugen nung na-purchase ko. Actually, second hand lang siya from Japan Buti din. sinama pa, no? Oo, walang baklasan. So yun. Yung stickers niya, intact pa. So, Yung mga decals sa likod. Yung inner barrel niya, intact pa. Tama ba ang mga City ano ba, drum talaga o disc brake? Oo, actually, ang Honda Parang City, drum di ba? kahit top of the line, drum brakes pa siya. Dito sa Honda City, sabi ko, para makumpleto, na harap-likod, caliper na, tapos naka-rotors, kinonvert ko yung drum brakes to rear disc brake. So, yan. Actually, ito is from Honda Jazz GE. So, fit shoot din naman siya. pala. Kailangan mindful ka kasi since halimbawa nagkabit ka niyan, meron siyang bracket para sa calipers. Magkakaroon yun ng additional spacer. So kakain siya ng offset. So mangyari, mas lalabas yung wheels mo. Kinumpute ko rin na kahit naka-converters ako, uubra pa rin kahit magkaroon ako ng rear disc brake conversion. So mas gumanda pa kasi nung una, Parang nagka-spacer ka tuloy, oo, no? nung una medyo mas lubog siya nung wala pang additional spacer. Pogi. Tsaka ang goma 205-50 na RE004. Yes, apo. Semi-slicks. Tol, napaka-pogi talaga. Meeting-meeting. Pero papi, sa pag-convert ng to disc brake, wala man problema. Wala naman siya kasi fit na fit naman yung wheel bearing. Wala naman magiging problema sa kanya. So, Sa ano swak kasi- talaga siya. Actually dito, kasi meron na rin ang mga gumagawa ng ganun. So, medyo Alam na napadali na. Kailangan mo nga lang siya ng brake line para sa handbrake. So, kailangan mo magpalit nun. Plus, yung flexible hose. Oo So, pala. kailangan mo rin ng flexible hose para dun sa calipers niya. Sa likod naman, papi, anong mga upgrades mo dito? Actually dito, ito lang ito stock na to ng RS. So may Naka-lip piano talaga. block na siya na ducktail spoiler dyan. Tapos naglagay lang ako ng mga Haze Pro na JDM. Carbon? Since may mga carbon ako dun sa doors, sa side mirrors, pinartner ko na rin na naka-carbon na rin dito. Tapos yun nga, harap likod actually naka-plate bolts na Mugen din. Bayad yan, tol. Hanggang sa plate bolts, minugan natin. Tapos ano lang, para may added accent, Mugen na emblem dito rin sa rear. Natuwa lang ako kasi halos medyo nag-match sila nung slanting nung RS na badge. So, inano ko na lang rin. Pinartner ko na lang. Papi, itong pagkadikit mo, isang one take lang yan. Oo, muna tayo, naglagay ng mga tape. Tape. Para sure na bago Kasi minsan yung mga angulo magkakaiba like ito, pababa. O kaya nga. Pero pag tinignan mo from diretso naman dun sa likod, okay naman. Sabi ko sakto naman. Sa pipe mo, Ayun, pipe. sa muffler natin, nagkabit tayo ng GT Box 06NS na Kakimoto. Since yun nga, walang bolt-on para sa Honda City, yung pipings niya is custom na lang. papi, pwede ba natin masilip yung interior? Pwede, papi. Pasok na. Okay, pasukin natin ang interior ng Honda City. Papi, ang tawag sa model na to is GN2. GN2. Si Honda City mayroong release na hatchback which is ang code naman niya is GN5. So si sedan, GN2. Okay. So may hatchback. Ay, oo, may hatchback na to. Oo, meron. Kasi guys, ito na yung pinalit nga pala sa nakalimutan namin yung kwento. Ito na yung pinalit sa Honda Jazz, no? Discontinued na. Oo, pagdating sa mga hatchback, Sa hatchback. na Honda, na Econo cars. Yun. Wala na. Paalam GK. Oo, kasi si Japan nag-release pa ng, yun nga, yung GR na Honda Fit. So sa atin, diniscontinued yung Honda Jazz or yung Honda Fit. Ang nagkaroon na lang ng hatchback si GN, which is na lang. GN5 siya. Nag-convert. Okay, dito sa papi, ganda ng interior, tol, lupang. Salamat, papi. Ganda, tol, putya. Papi, masakit sa likod dong, upuan mo? Hindi, actually, akala ko rin nung una, masakit sa likod, saka mahirap bumaba at sumakay. Pero, dati kasi galing ako sa Recaro SRC. So, medyo comfort yun. Low bolster, tapos ang lambot ng mga foam niya. Pero dito, actually mag-a-adjust rin yung katawan mo afterward. So, mga after 2 to 3 na sakay, okay na siya. Medyo aggressive lang siya kasi may katigasan. Unlike nga, dun sa Recaro. So, medyo matigas siya. So, more Brand on... new ito,
Hindi, sa kasi Brand new, tol. sa kasi Mugen kasi more on syempre sa racing, di ba? Oo, tama. So yung bolsters, matitigas, pero saktong-sakto. Ito, nakatukod din talaga yung shoulders ko dito. Bawal si ano dito, John Jones. Lapad Si Brock na lapad. Lesnar bawal dito. Actually, itong Mugen MXB kasi yung tawag dito. MXB semi-bucket seat na reclinable, wala pa siyang copy. Ay, yung mga 1:1? Oo, wala pang copy ito na Thailand. Hindi, ganito yung nakikita ko lang pala. Ang merong copy na Thailand is yung kamukha ni Recaro. Yung, Yun. yung collab ni Mugen and Recaro, which is yung MSZ. So, yun yung meron ng mga copy. Pero ito, wala pang copy. So, pag nakakita ka ng MXB Orig siya. na ganito, orig talaga siya. Tsaka ang orig na ano guys, putya iba talaga quality, no? Alam mo yung parang walang galaw yung mga ano. Yung mga Maganda ano yung- kasi, Yung mga embroidery niya, Oo, malilinis, magaganda. Sa Uy, Thailand, quality. makikita mo agad yung ganito, ano na, tabi-tabingi. Tapos yung pagkakakabit nung housing, ay nung tela niya. So, parang ano, halata bata mo gumawa, agad. no? Dito sa ano interior papi, ano mga upgrades mo dito? Unang-una, yun nga, nandito na tayo sa seats. Ayun, Mugen MXB na semi-bucket seat. Ang Mugen na to, actually, kung yung previous is collab sila ni Recaro, this one is collab sila ni Body Club. So, pag nakita mo yung seats ni Body Club, same na same sila ng Hulma. Pero, ilalitan lang nila, syempre, dahil Mugen collab. Mugen na yung covers niya. Kaya pala, bihira ang ganito, papi, no? Partnered with the Duran Railings. Nagkabit rin ako ng railings na JDM din. Yun, no? Kasi hindi pwede yung mga ano guys, yung mga universal. Actually, pwede. Pwede siya. Pero ayaw mo yun, syempre, universal yun. Pero nung una, actually, dumaan din tayo sa ganun. Kasi, nung una, hindi pa namin alam kung anong railings ang pwede sa kanya. So, sinukat namin, konting research din, tapos meron akong mga kilala sa Malaysia na nag-GN din sila. Actually, mas mahal nila ang GN doon, ang daming nagbubuo doon. So, sabi ko, ano kayang possible na fit na railings para sa Honda City GN? We found out na ang fit na railings is galing din sa Just GK or Fit GK. Edi yung kasi yung magkaka-level no? Oo, Magkakasunod sila. magkaka-models din sila, magkakasunod din sila eh. So, same. Walang modification na kailangan gawin, walang Shoot kailangan lang talaga. na... So itong ano mo, GK, pasok din? Oo, kaya mapapansin mo sa sticker dyan, papi, may nakasulat, GK3, GK5. To GP5, GP6. Oo nga, no? Ayan, GK5, 6, GP5, and 6 din. Yun yung pinartner ko sa kanya. Tapos before pa ako mag-Mugen, naka-side mirror, seatbelts na ako na red for that added feel lang pagka nagda-drive. So, driving pleasure, nag-seatbelts akong red. So, match naman siya. So, normally si Mugen, merong mga 4-point pwedeng ikabit dito. Pero siguro in the future, pwede natin siya consider. Pero mas gusto ko kasi yung ganito eh. Actually, saka OEM pa rin. Oo. Papi, pwede ba tayo umupo? Yeah, sure, pwede, papi. Upo tayo guys ha. Yun. Ang ganda na itong ano tol. Parang laruan na no? May style? Parang medyo nasa, yun nga, nasa racing ka. Parang simulator Okay, ng so? racing, di ba? Okay, so yung stock na ito papi, may controls din talaga. Oo, so actually, yung controls na to, galing sa stock. Ito? Oo, galing siya sa stock. So tinanggal mo. Para So, malipat dito. Para kumbaga, kasi ayokong matanggal yung function ng cruise control plus yung volume, lipat ng kanta. So, kahit naglo-long drive, cruise control mo lang, may function pa rin siya. Malilipat Nandyan pala pa rin. dito guys, no? Dahil gusto mo mag-steering wheel. Gusto ko mag-steering wheel. Nag-isip kami ng paraan actually. Ang supplier niyan from Malaysia din. Kasi that time, wala naman talagang JDM na switch relocation device para sa Honda City. So, di ba kung mapapansin nyo sa mga FK8, meron siyang mga switch relocation device or SRD na works bell. So, sa amin kasi walang works bell na nilabas nun. So, nakakita ako sa Malaysia na supplier. So, nag-risk ako sa kanya. Risk na i-try. naman? Oo. Puta. So, isa rin yan sa mga unang nagkabit ng ganyan ng switch relocation device Ito guys, na built-in na yung hub. hindi siya yung parang ang lambot. Parang pag titignan mo siya guys, parang flimsy eh. Pero ang tigas oh. Hindi siya parang kinabit lang. Tapos yun, para pumasok pa rin yung JDM kahit dun sa hub and SRD, tayo na Malaysian brand. Nagkabit ako ng paddle shifters na latest model ni Works Bell. Ganda nito tulo. So dry carbon finish siya. So may paddle shifters na pala ang ano. Ang RS variant, sila lang ang may paddle shifters. Okay. So si S and V variant, walang paddle shifters. Pero si V variant, meron siyang cruise control. So yun yung difference nila. Si S wala. More on volume controls lang siya. Papi, iba talaga ang design talaga ng Honda, papi. Sa interior, Honda talaga ako kaysa Toyota. Ako tol, naka-Toyota ako ngayon, pero yung... Pagdating sa interior, Oo, no? ang ganda talaga yung interior ng Honda. Parang ang layo kasi hindi naman ako...
Toyota, pakikuha yung mahabang dashboard, Oo. please. Nandito na rin tayo sa steering wheel setup. Nagkabit lang ako ng OB dito na pivot. So yun, para ma-monitor ko yung intake temp, tapos yung water temp, tapos voltage. O yung voltage niya mismo. Maganda yung ganito pala, Paps, na maliit lang. Ang liit So, lang, oh. kahit wala kang gauges, pwede na rin siya actually kasi namomonitor mo na yung water temp. Gadaliri, tol. Parang ano to? Parang 1 inch lang, no? 1.5 by 2.5. Tapos ano to, nakasaksak to sa... May OBD port, OBD so port. ano naman siya, saktong-sakto naman. So OBD port lang siya sinasalpak. Sa steering wheel yun, may added lang ako na accents na Ito. Vertex na steering wheel bolts na TI, titanium. So JDM din siya, which is yung Vertex na brand naman. Dito rin, nandyan na tayo. Kinabitan ko rin ng Mugen na push start. So yan, Mugen push start button. Meron siyang Mugen power dyan na ano Ano yung tumunog up mo? Ano? Puta, kala ko may nagbanggaan eh, putang. baka may nahulog eh. Nagkabit ako sa rear view mirror ng Mugen covers. Kasi yan. Ay, ito sa likod yun eh, no? Oo, actually ang color code niyan is Milano red. Pero pag tinignan mo na from outside, halos magka-shade naman sila. Siguro effect na rin ng tint. Saka red on red din naman. Hindi naman siya rally red, kaya matchy-matchy naman. Tapos sa lens, yung spoon ko, rinetain ko na lang dati. Yan na rin yung nakakabit dati. Kasi walang Mugen. Walang Mugen na rear view mirror. So kung meron, syempre, Tanggal. i-cap natin yan. Kaso wala eh. So yun, dito, sa Ito. paanan natin, yan. Ay, puta, Ayun. may blue, tol. May footlight tayo na Honda Grace. Dahil walang footlight para sa Honda City GN, yung Honda Grace yung kinabit natin. May matanong ka pala, no? Kasi di ba dati, yung Grace, tawag yung sa City dati, di ba? Actually sa Japan, si Honda City natin sa Pilipinas, which is yung GM6, Grace ang tawag. Grace. Pero ngayon, Grace pa rin tawag sa ganito. Wala kasing Japan release na Honda City na GN. Na ganitong itsura. Oo, so Asian countries lang na Malaysia, Thailand, India, saka Philippines, itong Honda City na GN na to, na variant. So, si Honda Grace or Honda City GM6 siya. Oh, hanggang doon lang siya. Yun lang yung Okay. Japan actually. Kabit tayo dyan ng, Mugen na pedals, automatic sport pedals. Tapos, nagkabit na rin tayo ng dead pedals para Ito. mag-match yung mga butas-butas niya. So, same yung itsura. Maganda feels talaga, Papi, kapag ano eh, no? Kapag May aluminum. May din sa aluminum ilalim, eh, no? Tapos may mga rubbers. Ang RS, maganda na rin actually yung pedals niya. Pero since sabi ko meron namang Mugen, Laki pinalitan yan. ko. Pinalitan ko hanggang sa dead pedal. Sa lahat na may lalagay natin. Oh, kasi ang design nung stock na footrest, parang mga parallel lang yung linya niya. So sabi ko pati yung pedals obligado akong palitan kasi parang hindi match yung yun nga, ito tuldok butas-butas. Sabi ko, sige, salpak tayo ng dead pedals. So added gastos. Kasi yun, mga Honda Access na window breaker, meron din diyan. Guys, oh. May Honda rin pala nito. Akala ko sa Oo. Toyota to, guys. Meron ding Honda and May Toyota Honda rin niyan. pala niyan. So Okay. si Toyota merong Rescue Man. Rescue Man. Oo. So yan, nagkabit rin ako niyan para added Honda small parts din. Sa kabilang side, may footlight din na ganyan. Plus dito may Honda Access rin na Emergency light. emergency light. Oh, nakakatuwa yung functions niyan. Pwede Effective mo pwede mo ikabit idikit sa body kasi may magnet siya. Sige papi, pakita Hatak ba natin. yan? Hinahatak? Yes, hinahatak lang siya. So, yan. Pag pinihit mo to, magbiblink siya ng ganyan. Tapos halimbawa na wag naman sana nasiraan ka sa kalsada or na flat, ididikit mo lang to sa body, may magnet na siya. So, meron ka ng added early warning device bukod sa Na umiilaw, no? Oo. Tapos, pag pinihit mo siya ng another one, pwede rin siyang naka-retain. So, pwede rin nakaganyan lang siya. Then, yung last na function niya, pipihitin mo lang ulit, magiging flashlight naman. Ay, ganun. So, yung mga Rescue Man, so ayan, hanggang sa mga JDM nakasulat pa, no? yan, Japan din siya. Pero guys, ano to hindi to USB-C Ano to, battery yan? Battery, may battery siya. So, ayan, nakakatuwa yung mga Isipin nyo, function nito. rechargeable eh. Hanggang dun sa mismong mount niya, Honda Access din yun. Dito sa Honda City, guys, pag nakasakay kayo, Papi, medyo ramdam na, masikip ba sa'yo o hindi? Actually, maluwag siya. Actually, isa Dahil rin sa upuan lang siguro, no? Oo, medyo maramdam mo lang na masikip dahil doon sa bolsters ng upuan. Pero kung yung stock, maluwag siya. Kasi yung legroom, actually, isa sa pinagpilian ko rin nun is yung Toyota Raze. Nung kinumpare ko siya, yung Toyota kasi medyo ang sikip ng center console nila eh. Malaking dito, no? Oo, so sa ating mga lalaki, gusto natin medyo nakakabuka ka eh. So si Honda, ayan, hanggang dito,
Mas manipis yung ano nyo, no? Oo, Island. yung center console niya, manipis. Okay. Dito, papi, ano nilalagay mo rito? Actually, swak dyan ng cellphone. Ah, ganun? Ay, puta panis. Oo nga, no? Yung cellphone ang ginawa talaga ni Honda siguro dyan para sa cellphone. Yan, maswak siya yan. Gagi, tsaka ano, saktong-sakto sa... Collab ba ng iPhone to? Tsaka ano? Sakto yung haba eh, oh. Kasi merong Mugen din na shift gear plate dyan. Uy, mayroong So, so, Mugen din yan. dami. Kasi sa... Pero ang galing, tangina, hindi ko naisip to, ah. Pang phone talaga siya. Dito. Bukod dyan, pwede rin dyan. Pwede rin pero malalaglag eh, no? Hindi naman, medyo, dyan ko rin nilalagay minsan. Diyan yung ka phone. naglalagay ng phone. Pag nag-charge ako, dyan ko nilalagay. Ubra pa rin Okay, siya. ah. Puta, iba rin talaga Honda, papi, no? Tapos yun, eto, stock na to, na black ang liner niya, pati mga pillars niya, black na. Tapos yun, nagkabit tayo dito ng access na pillar. Ay, may naglagay ka na to. Paano pinapailaw to, papi? Pag binuksan natin yung park light, papi. Ay, ayun. Yan, meron din siya dyan. So, ganun din si footlight, sabay siya. Ay, yung doon sa paa. Okay. So, nag-research ako actually, si Honda Access na Grace na or City GM6 na footlight, meron kasi siyang pang footlight pang likod. So, saktong-sakto, sa Japan kasi, yung footlight pang likod, kinakabit dun sa rear aircon vent. So, ito, sakto, may rear aircon din siya. Then, Shoot din, may housing siya actually, papi. brand new mo na ba nabili itong kotse mo? Oo, brand new, Kaya pala may 2022 cover ka pa model. sa ano, no? Ay, ang ganda So, pala yan. dito sa ano. So, yung rear aircon niya, so may meron din siyang rear aircon vent dito. Ito yung sinasabi ko na housing ng Honda Access footlight na swak din para sa Honda City GN. Kahit galing siya sa Honda Grace. Tapos yun, pati sa mga tissue. Nabili ko sa Autobox. JDM rin. So, may tissue yan sa loob or wet wipes. Tapos, eto, mga Mugen box. Malalagyan ng mga kung anong anik-anik na mga pyesa. Plus, pati mga payong. Mga abubots, Tapos no? ito, actually, sa engine bay, pakita ko rin later. Pati sa oil filter, naka-Mugen tayo. Naka-Mugen ka? So, tinabi ko lang yung box niya. Papi, hindi mo pa inaalis to. Oo, actually. Pang rare pops to, no? Sabi ko nga nung binili ko yung auto, sabi ko, tinanggal kasi nung agent yung ibang plastic. Kung ano nga yung mariretain, hanggat di siguro nasisira, i-retain ko lang eh. Para at least, bago pa rin. Although walang umupo dito sa likod. Ay, ano to, daily car mo? Actually, weekend car ko siya kasi ang daily car ko yung Avanza. So ito, weekend ko lang siya nalalabas. Tapos, hanggang dito pala, papi, meron ka din. Ito, guys, Oo, ayan, meron din tayong Mugen dyan. Actually, ang, Ito, kumot? ang Mugen na yan is, ang tawag sa kanya, muffler towel. Muffler towel. Oo, so muffler Bakit ba towel. papawisan yung muffler? Ganun? Yun nga eh, sabi ko, may muffler towel pa si Mugen. So sabi ko, parang pwede ko siya ilagay kung saan ah. Ano ginagawa ng muffler? Comment down below, guys. Ano ginagawa ng muffler towel? Yun nga eh, meron pa si Mugen na muffler towel. Ngayon, sabi ko, ilatag ko nga dyan sa backboard. Sabi ko, swak yung Guys, haba oh. niya. Swak yung length nung muffler towel. Okay. Muffler towel. Ngayon ko lang na-discover yun. Oo. Ito, nabili ko rin actually sa Autobox. Ay, yung mga parking stickers. Mga JDM na emission stickers. So, guys, oh. Ayan o. So, Buti yun, mga nandun konting ng accent JD. lang. Lahat ng pwede mabili, tol. Bibili natin yan. So, yun lang actually yung sa interior niya. Papi, yung engine bay, pwede natin makita? Tara, punta tayo sa Silipin natin engine. engine bay, guys. Meron din akong retrofit dito na hindi naman totally retrofit. Itong Mugen na Step seals. step seals. Oh. Bakit? Ano meron dyan? Actually, merong Honda Access na step seal, yung merong LED. Sabi ko, hanap ako ng pwede kong i-fit na Mugen. Ito, nag-risk lang rin ulit ako kasi sa pang Honda FC to eh. FC. So, Civic FC. Pang Honda Civic FC siya, sabi ko, try ko nga isalpak. Sa ibang models, dito sinasalpak, sabi ko parang mas functional siya dito na part. Kasi ito yung medyo kanto. Yun, no? Oo. So, sabi ko parang ito hindi naman tatamaan. So, dito ko nilagay. Isang added ano yan. Tapos mga abubots din ito, Honda Access din to. Yung cover. Oo. Originally, bakal lang yung nakalabas dyan. Sabi ko parang merong Honda rin. Meron din kasing ganyang pyesa si Honda. Ito, grabe, no? Sinalpak din namin. Hanggang dito, papi. Honda Access to, papi. Ano yan? Bolt cover lang. cover? Oo. Honda Access din yan, papi. Iba ka, tol. Hanggang doon. Maraming pyesa si Honda, kaya kung gusto mo medyo magkulit sa pyesa, ayun, hanggang doon. Tapos yun, mating, Hypotec. Kailangan yan. Pakita natin yung engine bay. Sige, Sa engine papi. bay, papi, ilan to? Marami rin. Sa engine bay, may pyesa rin tayo dyan, papi. Plus ano to guys, 20 minutes ulit. Kunin nyo na popcorn nyo, mahaba to, mag-enjoy kayo rito. So sa engine bay, kapag modelong sasakyan, papi kunwari, kwento ko lang no, sa Hilux Yes, mo. papi. Hindi ko alam paano ko pagaganda yung engine bay, parang hindi ko alam ano ilalagay ko. Oo, parang minsan pag nagtitingin ako sa Hilux, ang meron yung intake na may housing. Oo, yun lang. Tapos Yun na, lang, ano? di ba? Oo. Mahirap kasi pag modelo, ewan ko, pakita natin ano engine bay. Sige, papi.
May points kasi ito sa display. Ang napakaganda. Papi, iba talaga na bibigay kapag malinis, ano? Oo, actually, pag napabayaan mo kasi siyang madumi na, medyo mahirapan ka rin i-maintain na o linisin Tatamarin ka na, no? Oo, yun, tama, tatama rin ka na. So, Kaya mo naman, hanggat madumi na maaari na ma-maintain ko siya na malinis, pinupunas-punasan ko lagi para at least iwas din sa mga daga, lalo't weekend car siya. Minsan baka pwedeng bahayan ng daga. So, yun, lagi ko rin siyang sinisilip kahit weekdays kasi nga mahirap na baka magkaroon tayong kalaban, which is yun nga yung daga, mga wirings natin. Papi, napansin ko lang, no, kapag city ba talaga, wala talagang ano dyan? Kita talaga fender liner agad? Actually, ito yung fender liner na niya mismo, andyan na kaagad. Pwede naman nilang buuhin, no? Hindi ko nga alam kasi like yung mga Civic, di ba? Yung mga... Buo naman, no? Oo, lahat yan may kaha eh. Pero dito, may fender liner pa ang Honda City. Bakit kaya binutas, no? Comment down below. Tsaka parang... Baka weight reduction, papi, possible, no? weight reduction sa city. Ayun, unahin natin dito sa intake. So, nagkabit ako ng Group M intake. Originally, ang bolt-on na intake para sa Honda City GN is nakatalikod dyan. So, kasi ang makina namin, kami pa lang ang Honda City na meron ng Earth Dreams, tapos dock. Sa intake, originally, kamakina kasi namin yung Honda Jazz dun. Sa GK? Oo, sa GK. Dock na yung GK sa Japan, pero dito sa atin hindi. So, yung makina nito is same dun. Yun din, hindi ko RS alam ka? eh. Ganon? Oo, siguro. Hindi, kahit non-RS, ito na ang makina ng Honda City. Dock na to? L15ZB na yung ano niya, yung code niya. So, hindi kayo pares ng Jazz dito? Ng GK? Hindi. Ang Jazz GK dito, hindi Earth Dreams. Tapos, hindi pa dock. So mabilis to, no? Actually, pagka mararamdaman mo yung difference niya pag loaded, kahit may sakay ka sa likod, malakas pa rin Parang sumibat. mag-isa ka lang, no? Ganun. Malakas pa rin yung sibat niya. Sa intake, originally, may bolt-on talaga dito, which is yung Group M. Nakatalikod yun. Pero may ibang models din na bolt-on. So, eto, ginawan ko ng paraan. Sabi ko kasi nung tinry ko yun, parang humina ka ako yung torque. Ramdam. Oo, medyo humina yung torque. Siguro dahil nakatalikod. So, instead na parang cold air siya, nagiging hot air kasi medyo Nasa likod, Pero hindi no? ko naman naramdaman na na-heat soak siya yung parang kumakadyot or parang walang sibat pagka tinapakan yung gas. Hindi ko naman siya na-experience dun sa original setup. So, sabi ko, para magawa ko ng paraan, yung battery kasi ng Honda City GN originally nakaganito. Nakaslanting siya pa ganyan, oo. So sabi ko, ano kaya pwede kong gawin para mapaharap ko yung intake? So sabi ko, sige, DIY ako, binakas ko yung battery. Tapos tinignan ko ano yung itsura ng base. So ginawan ko ng paraan, meron akong pinamachine shop na bracket kasi hindi ko siya matanggal. So meron lang siya mga spot weld, tinanggal ko yun, tapos pinihit ko na yung battery housing. Para ma-shoot to. Oo, para mapaharap ko yung intake. Tapos yun, pinagawan ko na lang ng pipings kay Limitless. So yan naman, maganda naman yung hinang nila actually. Kasi hindi pwedeng ganun lang, no? Oo. Actually, in the future, parang gusto ko medyo bawasan dito. Mas maiksi. Mas maiksing konti. Pero maganda naman performance niya, actually. Responsive. So, lalo nung pinaharap ko na siya na ganyan. Okay. Papi, nung nagpalit ka ng nagano ko ba, remap or tune? Hindi na. Shoot Pero lang. in the future, plano ko rin yun. Pero eto, nung nagpalit ng intake ng exhaust, hindi na. Ito, mga catch can. Oo. Yun, naglagay lang rin ako dyan ng Cusco catch can. Tapos itong Cusco battery tie down. Tapos ito rin, Cusco na cut-off switch. So kung halimbawa medyo matagal mong hindi gagamitin yung auto, ipipihitin mo lang yung knob, pwede na siyang, kumbaga, naka-disconnect na yung electricals. Parang gasol, no? Oo. Tapos dito medyo nagkulit lang ako konti. Nakabusina kasi ito na Arena 3 na Mitsuba. So sabi ko, sayang naman yung relay kung itatago ko sa loob. Sabi ko, pagawan ko nga ng bracket kay 14km Garage, care of Mike, shoutout Mike. So sabi ko, para ma-flex na rin na nakabusina, pinalagyan ko ng bracket sa kanila na nakaganyan. Okay. Eco. Meron din tong eco function. Talaga? Oo, meron din siya. Arena 3. Oo. So, Okay. meron din siyang switch para dun sa eco function. Tapos, yan, meron din to, pareha sila ni Dolce 3. Pwede mo marinig? Pwede. Ang alam ko kasi Dolce 3 yung meron. Hindi ko Oo, alam sige, yung Arena papi. 3 meron pala. I-ano natin. Okay, pakiparinig natin, boys. So, ito yung walang eco. Malakas na. Oo, tapos kung gusto mo may eco, may switch siya. Pipindutin mo lang, tapos... Gago, lakas. Actually, ano talaga siya, alarming. Ang lakas pala Lalo nun, boy. pagka sa kalsada, medyo ano ka na Mahaba, konti. Pwede mo siyang ma-alarm talaga yung Malakas pala kasama yun. mo sa kalsada. Nangagulat ako. Oo. Ang lapit ko pa. Tapos ito, Okay. papi, Tanabe na JDM strut bar. Ang Honda City, wala kasing JDM na nire-release na strut bar. Ginawan ko ng paraan, naghanap ako ng possible mag-fit. So ito, hindi siya aesthetic lang, functional pa rin. Sa chassis siya nakabolt. Sa chassis naka-bolt, tol. So to the point na kailangan namin magbutas para masalpak siya.
nagbutas ako sa chassis mismo. Kaya kahit alugin mo siya, alugin yung Tibay, no? buong auto. Ay, ano? So, functional talaga siya. Tapos yun, nilagyan ko na lang ng bolt na Mugen dito. Since sakto, may butas talaga dyan. So, para maging functional, meron din dyan. Tapos mga Mugen na... Ito actually pang side mirror yan, papi. Ay, sa dito, sa Oo. gilid, no? So, nilagay ko na lang dyan kasi wala naman ako mapaglagyan kasi may Mugen na logo na doon. Kinabit ko dyan. Sa headlight, sa unahan na nilagay. Kasi ito, mga Honda Access rin to. Na black washer, normally blue to, para medyo mas slick Ay, tignan oo yung nga, engine no? bay. Tapos yun, mga Mugen na oil cap, rad cap, tapos Mugen emblem ulit doon. Tapos yun, ito, mga oil change record plate. Hindi ko na lang sinulatan. So, yun lang naman, papi, sa engine bay. Papi, pagdating sa... Ay, hindi, wala pa ng maintenance doon, no? Siyempre, Oo, modelo ano, kotse. ano lang, kasa maintain, pero nung wala na yung warranty niya, sa labas ko na rin pinagawa. Ilan na odo nito sa sakyan? Odo nito is 26K. 26K para sa 22 model. Oo, medyo gamit din siya kasi kahit weekend car siya, more on long drive ako eh. So from Bulacan, minsan luluwas, pa Manila, minsan northbound, minsan south din. Medyo ginagamit din talaga namin siya sa puro long drive kaya tumaas pa rin yung mileage. Nang ganito yung forma? Ang ganito, oh, Oh. as is na siya. Pucha pa, ni show and go tol. Pang. Minsan Zambales, Baguio. Papi, magkano ang SRP ng ganitong sasakyan before? Nung nabili ko to nung 2022 is 1.070. So 1,070,000. So hindi pala siya mga 1.3, no? Akala ko. Hindi Pero naman yung, naabot ng 1.3. Yung FE, mas mahal eh, no? Oo, halos ano na yun, malapit na siya sa Patuloy. 2 million. Oo, malapit na sa Actually, pangarap ko rin yun nung time na bumili ako nito. Siguro kung di ako nag-mods ng ganito, baka naka-FE ako ngayon. Pili ka tol, edit. Kunwari may makipag-swap sa'yo, FE na stock swap dito. Hindi, napamahal na siya eh. Kasi yung mga ginawa kong DIY. no? DIY or diskarte sa kanya, kumbaga, kung hanggat kaya ko siyang maging unique na merong identity, ginawa ko. Like yung mga ibang pyesa na rinisk natin para sa kanya. Okay. Hindi, tsaka ikaw first owner, tol. Yun din, first brand new car ko kasi to. So, yun nga yung dati kong project. Second hand ko na yun nabili. So, ito, first brand new car ko siya. Ano yung sa Honda City na to? Ano yung gusto mong magbago sa kanya as a car? Sa May Honda babaguhin City- ka. Kunwari ikaw si Honda. Actually, ang isa kong gustong mabago sa kanya, aircon. Kasi from Vios na Gentry, malakas yung aircon niya. Pero compared dito, medyo mas nahinaan ako. So, yun yung isang... Mas gusto mahina ko yung lang. lamig? Oo, parang... Kasi parang pag si Toyota, lalo ikaw, papi, Toyota ka rin. Parang medyo may Malamig kagat yung lamig ng Toyota eh. Hanggang paano? Oo, pero Hanggang pa ito, yung lamig. kaya naman, okay rin naman, lalo pag binaba mo yung temp. Pero compared sa Toyota, Iba pa. comparing, mas malakas si Toyota sa aircon, pagdating sa aircon. Kahit nung brand new siya? Kahit nung brand new siya, kahit naka-ceramic tint, Oo. mas malakas pa rin yung Vios ko doon. Sa aircon, yun lang actually. Sunroof, hindi ka fan ng sunroof? Hindi papi, saka Dagdag sirain na yun. yun nga, baka mag-leak eh. Medyo may takot ako sa ganun, pero yun, baka hindi rin siya bagay sa ganitong model. Bagay. Ano kasi siya, no? Entry car. Econo car actually, tipid, pan daily, point A to point B. Pero yung City naman kasi, papi, yun talaga yung kalakasan niya, no? Point A to point B naman. Oo, yun talaga yung ano niya, tapos sa long drive nga, tipid. Tipid. Sipin mo, 20? Ano yung motor? Oo na, Big bike yun, ah. halimbawa bumiyahe ako ng Bulacan to Ayala Malls, Manila Bay or Pasay, dire-diretsong Skyway, dire-diretsong NLEX. Napaabot ko na siya 20. 20, no? Oo, so more on sa dire-diretsong biyahe, ganun siya katipid. Papi, any shoutouts na gusto mo batiin to end our video? Shoutout sa asawa ko, syempre, sa family ko, tapos sa grupo ko sa GN Legends, so ito siya. Tapos sa JDMU family, so sa mga Wild Boys. Tapos sa mga shop na pinapagawan ko, sa Zidcar, sa 14KM Garage, sa RR Garage, tapos sa Flickr Tech. Again, salamat sa pag-showcase ng iyong Thank you, sasakyan, Papi. tol. Thank you very Maganda, much. tol. It's an honor, Papi. Before, hindi ako na masyado nagagandaan sa City kasi hindi ko alam yung strengths eh. Pero po, ang ganda pala talaga pag napormahan eh. Bira kasi yung nagpaporma ng ganito, Paps, eh, no? Medyo Konti talaga. konti pa sa ngayon yung nabubuo nito sa Pilipinas. Pero ang ganda, guys. Isipin mo, matipid, mabilis, pogi, mahina lang daw yung aircon, di ko sure. Oo, pero tolerable, okay naman. mas ina-expect ka Pag lang mas kinumpare malakas. lang, pag kinumpare lang naman. So, Papi, again, salamat ah. Thank you, Papi. Thank you very much. Napakaganda na sasakyan mo. Sana nag-enjoy kayo, boys. Sana nag-enjoy kayo sa video natin na to. Kita tayo sa masusunod video. Let's go!